magpatawad. Matagalan tayo matulog dahil iniisip natin kung paano makaganti. No? Pero alalahanin natin, sabi ni Lord, vengeance is mine. So, ibig sabihin ng paghiganti ay hindi sa ating makamay, kundi sa kay Lord. No? So, bakit? No? Dahil pag tayo maganti, hindi natin alam, baka kulang. Kung tayo maganti, baka sobra. No? So, balit kay Lord, perfect siya. So, ibig sabihin na katamtaman, ibig sabihin eksakto lang. No? Kasi ang reinforcement ni Lord, hindi na marating ng una, hindi nalilate, kundi tamang-tama lang. Always in perfect timing. No? Yun po ang tandaan natin mga kaibigan, na pag tayo ay kay Lord. No? So, kaya yan. No? So, anuman ang ginawa ng ating kapwa, forgive without condition. No, sabihin natin, no? Hindi pwedeng sabihin natin, pinapatawad kita, pero ayaw ko na makita yung mukha mo, no? So, ibig sabihin, hindi ka hindi ka nagpatawad dahil ayaw makita yung mukha niya. So, ibig sabihin, may condition, no? So, forgive without condition dahil tayo ay pinatawad din ng Lord, no? So, kaya tayo rin po ay magpatawad, no? So, biro mo yan sa Matthew 44, sabihin natin, biro mo yan, love your enemy. Ha? So, ibig sabihin na pag love natin yung ating enemy, ay patawarin natin. So, balit, no? Nakalagay doon, mayroong isang book kasi na in the presence of my enemy. Ha? So, balit, no? So, nakasurvive sila. No? So, kaya napakaganda mga kaibigan, no? Pag yung author ng in the presence of my enemy, isang religious leader po yata yun siya. So, yan, no? So, ibig sabihin na napakahirap, no? So, balit, alalahanin natin that God's reinforcement is always in the right time, in the proper time. No? So, yan, no? So, prayer, no? Prayer for the enemy. Kasi sa prayer, siyempre, i-pray natin yung pinakauli sa ating prayer ay ang tayo. Unahin muna natin yung iba, no? So, huwag natin kalimutan i-pray ang Israel na no? Kapayapaan ay sumasa kanila. So, yan. So, dito, sa Matthew 44 ulit mga kaibigan, pray. Tapos, love. No? So, love natin. Pag love kasi, love conquers all. No? So, alam naman natin na love conquers all. So, anuman ang mga ginawa sa atin ng ating kapwa, no need to worry yan mga kaibigan dahil God is love. No? So, ibig sabihin na nangingibabaw ang pag-ibig. So, yan. No? Ano pa? Gawa ng mabuti. So, mayroong isang tao na linuko siya. So, kasi uso yung scam ngayon eh. So, linuko siya ngayon na disgrasya yung kwan. Kailangan ng tulong niya yung nagluko sa kanya, alam mo, tumulong pa rin siya. So, ibig sabihin na siya'y nagpatawad. No? Kasi dapat without condition siya. Without condition yun. Kaya, yan ang pinaka-the best na. So, tapos, yung ikaw ay inuusig, pero, binibliss mo pa siya. No? So, yan ang pinaka-the best. So, ibig sabihin na, yan ay mga friendly po sa ating health mga kaibigan. No? So, tandaan po natin. Kaya lahat ng mga mabibigat sa ating katawan, no? Tulad yung mga negatibong bagay, dapat iwala na yan sa atin. No? Yung galit, hindi pagpapatawad, yung inggit at iba-iba pa. No? At marami pa pong iba dapat iwala yan. Dahil pag nandyan sa atin, parang isang atleta, no? Di ba yung mga atleta, nakasuot lang yan na bagaan na suot kasi di wala yung mabigat. No? Ganon din po sa ating buhay na kunin natin dapat yung lahat ng mga mabibigat sa atin upang mamuhay tayo ng masaya at makatulong tayo sa iba. No? So dito mga kaibigan, i-maintain natin ang ating good health dahil para yung ating misyon na magtulong, magserbisyo o kaya kung ano man na pinapagawa sa atin ng ating Creator, magawa po natin dahil tayo po ay malakas. No? So, di ba? No? So, ngayon naman yung tungkol sa inggit, may example naman po ang yabang lingkod dyan. No? So, si Haring Saul.
So ngayon yung galing sila sa away, no, sabi ng mga babae, kasi sa Israel, pag halimbawa dumating masundalo, sumasayaw sila at sumisigaw, no? Tapos yung pagbalik ni isang beses na bumalik sila from the battlefield, pagbalik nila sa kaharian, sabi ng mga babae na Israelita. So, kung sila, no? Si Haring Saul ay nakapatay ng 1,000. Subalit sa David nag-inom ng laksa-laksa. No? So ngayon siyempre na nainggit siya ngayon. No? Sabi niya sa isip niya. Sabi niya parang sinabi na nila na palitan ako ni David bilang isang hari. So ngayon, gumawa siya ng paraan para patayin si David. No? So yan, no? Dahil yan sa inggit. So ibig sabihin, nawala na doon ang love. Kaya dapat yung tao na huwag nating gawin na threat sa atin, no? Kundi ayaan natin si Lord na kasi ang lalagay naman sa atin sa position ay ang ating Panginoon dahil nakalagay, promotion is not from the south, north, east, or west, but only from the Lord, no? Subalit kay Haring Saul, ang ginawa niya, grabe, no? Ilang beses niya na gi-attempt na patayin si Haring David, no? Unang-una, niya, no? Sinibat niya, no? Sa Ilonggo, bangkaw yan, bangkaw. Subalit dahil ang Espiritu ng Diyos ay kay Haring David, so hindi siya natamaan. Ilang beses, no? Tapos sa bandang huli, pinadalhan niya pa ng mga sundalo, no? Ilang libo pinadala, libo-libo, no? Subalit may pagkakataon doon sa Cave of Adullam po yata, kung hindi pa ako nagkamali, mga kaibigan. Doon sa Cave of Adullams. Ngayon, yung nagkataon na tulog si Haring Saul. No? Tapos sabi ng bataan ni David, sabi niya, ibinigay ni Lord sa iyong makamay ang buhay ni Haring Saul. Subalit ang sabi ni Haring David, sabi niya, no? Grabe siya, Haring David, sabi niya. Hindi ko dapat dumihan yung aking kamay ng mataong kinasihan ni Lord or anointed by the Lord. So talaga hindi niya ginalaw. Ang ginawa ni Haring David,